Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 204. Lumang Tipan, Hosea 8, Hosea 9. Maglagay ng isang trumpeta sa inyong mga labi. Paparating ang isang agila sa aking tahanan, si Yahweh. Nangyayari ito dahil sinuwi ng mga tao ang aking kasunduan at naghimagsik laban sa aking kautusan. Tumawag sila sa akin, aking Diyos, kami sa Israel ay kilala ka. Ngunit tinatalikuran ng Israel kung ano ang mabuti, at tutugisin siya ng kanyang kaaway. Nagtalaga sila ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko, gumawa sila ng mga prinsipe, ngunit hindi ko nalalaman. Sa pamamagitan ng kanilang mga pilak at ginto gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan para sa kanilang mga sarili, ngunit ito ay nangyari upang sila ay mapapahamak. Sinabi ng propeta, itinapon niya ang inyong guya, Samaria. Sinabi ni Yahweh, nagliliyab ang aking galit laban sa mga taong ito. Hanggang kailan sila mananatiling marumi? Sapagkat nagmula ang Diyos-Diyosang ito sa Israel, ginawa ito ng manggagawa, hindi ito Diyos. Dudurugin ng pira-piraso ang guya ng Samaria. Sapagkat itinanim ng mga tao ang hangin at umani ng aipo-aipo. Ang nakatayong trigo ay walang mga uhay, hindi ito makapagbibigay ng harina. Kung mahihinog man ito, uubusin ito ng mga dayuhan. Nilunok ang Israel, ngayon nagsinungaling sila sa mga bansa tulad ng walang pakinabang. Sapagkat pumunta sila sa Assyria tulad ng mailap na asno na nag-iisa. Umupa ang Ephraim ng mangingibig para sa kanyang sarili. Kahit na umupa sila ng mangingibig sa mga bansa, muli ko silang titipunin. Sisimulan ko silang itatapon dahil sa pang-aapi ng hari at mga prinsipe. Sapagkat nagparami ng mga altar ang Ephraim na alayan para sa kasalanan, subalit naging mga altar ang mga ito para makagawa ng mga kasalanan. Maaari kong isulat ng 10,000 beses ang aking kautusan para sa kanila, ngunit titingnan lang nila ito tulad ng isang bagay na kakaiba sa kanila. Patungkol sa mga alay na mga handog sa akin, nag-alay sila ng karne at kinain ito, ngunit ako, si Yahweh, ay hindi tinatanggap ang mga ito. Ngayon alalahanin ko ang kanilang kasamaan at parurusyan ang kanilang mga kasalanan. Babalik sila sa Ehipto. Kinalimutan ako ng Israel, ang kanyang manlilikha at nagpatayo ng mga palasyo. Pinatibay ni Juda ang maraming mga lungsod, ngunit magpapadala ako ng apoy sa kanyang mga lungsod at sisirain nito ang kanyang mga kuta. Huwag kang magalak, Israel, sa tuwa na tulad ng ibang mga tao. Sapagkat hindi ka naging tapat, tinalikuran ng iyong Diyos. Kinagiliwan mo ang magbayad ng sahod na hinihingi ng isang babaeng nagbebenta ng aliw sa lahat ng mga giikan. Ngunit ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila, bibigwin siya ng bagong alak. Hindi sila patuloy na maninirahan sa lupain ni Yahweh, sa halip, babalik sa Ehipto ang Ephraim, at isang araw kakain sila ng maruming pagkain sa Assyria. Hindi na sila magbubuhos ng mga handog na alak kay Yahweh, ni hindi na nakalulugod sa kanya ang mga ito. Magiging tulad sa pagkain ng nagluluksa ang kanilang mga alay, ang lahat ng kakain nito ay magiging marumi. Sapagkat para sa kanila lamang ang kanilang pagkain, hindi ito makakarating sa tahanan ni Yahweh. Ano ang gagawin mo sa araw ng itinakdang kapistahan, sa araw ng kapistahan para kay Yahweh? Sapagkat, tingnan ninyo, kung nakatakas man sila mula sa pagkawasak, titipunin sila ng Ehipto at ililibing sila ng Memphis. Ang kanilang kayamanan na pilak, matatakpan ang mga ito ng matatalim na dawag at mapupuno ng mga tinik ang kanilang mga tolda. Parating na ang mga araw ng pagpaparusa, parating na ang araw ng paghihiganti. Hayaang malaman ng buong Israel ang mga bagay ito. Ang isang propeta ay Hangal, nasiraan ng ulo ang lalaking kinasiyahan, dahil sa labis ng inyong kasamaan at labis na puot. Ang propeta na kasama ng aking Diyos ay ang bantay para sa Ephraim, ngunit ang patibong sa mga ibon ay nasa lahat ng kanyang mga daanan, ang puot para sa kanya ay nasa tahanan ng kanyang Diyos. Lubha nilang sinira ang kanilang mga sarili tulad sa mga panahon ng Gibeah. Aalalahanan ng Diyos ang kanilang kasamaan at parurusahan niya ang kanilang mga kasalanan.
Sinasabi ni Yahweh, nang natagpuan ko ang Israel, tulad ito ng paghahanap ng mga ubas sa ilang. Tulad ng unang bunga sa panahon ng puno ng igos, natagpuan ko ang inyong mga ama. Ngunit nagpunta sila kay Baal-peor, at ibinigay nila ang kanilang mga sarili sa kaiyahiyang Diyos-Diyosang iyon. Naging kasuklam-suklam sila tulad ng Diyos-Diyosa na kanilang inibig. Patungkol kay Ephraim, lilipad na parang ibon ng kanilang kaluwalhatian. Wala nang isisilang, wala nang pagbubuntis at wala nang paglilihi. Bagamat nagkaroon sila ng mga anak, kukunin ko sila upang wala nang matira sa kanila. Kahabag-habag sila kapag tumalikod ako sa kanila. Nakita ko ang Ephraim, katulad ng Tyro, na naitanim sa isang parang, ngunit dadalhin ng Ephraim ang kanyang mga anak sa isang tao na papatay sa kanila. Bigyan mo sila, Yahweh, ano ang ibibigay mo sa kanila? Bigyan mo sila ng sinapupunan na makukunan at mga susong walang gatas. Dahil sa lahat ng kanilang kasamaan sa Gilgal, doon nagsimula ang aking pagkasuklam sa kanila. Dahil sa makasalanang mga gawa, paaalisin ko sila sa aking tahanan. Hindi ko na sila iibigin, suwail ang lahat ng kanilang mga opisyal. Nagkasakit ang Ephraim at natuyo ang kanilang mga ugat, hindi na sila namumunga. Kahit may mga anak sila, ilalagay ko ang kanilang minamahal na mga anak sa kamatayan. Itatakwil sila ng aking Diyos dahil hindi sila sumunod sa Kanya. Magiging mga palaboy sila sa mga bansa. Bagong tipan. Romans 8 is the 1-17. Kung gayon, wala nang paghatol sa mga taong na kay Kristo Jesus. Sapagkat pinalaya ako ng tuntunin ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus mula sa tuntunin ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat kung ano ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil mahina ito sa pamamagitan ng laman ay ginawa ng Diyos. Isinugo niya ang kanyang sariling anak na kawangis ng makasalanang laman para maging isang handog sa kasalanan, at hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Ginawa niya ito upang sa gayon ang mga hinihingi ng kautusan ay matupad sa atin, tayong mga hindi lumalakad ayon sa laman, ngunit ayon sa Espiritu. Ang mga namumuhay ayon sa laman ay binibigyang pansin ang mga bagay na para sa laman, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay binibigyang pansin ang mga bagay na para sa Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, ngunit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ito ay dahil sumasalungat sa Diyos ang kaisipan ng laman, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi ito maaaring maging sakop. Hindi kayang pasyahin ng taong nasa laman ang Diyos. Gayunman, wala na kayo sa laman ngunit nasa Espiritu, kung totoong ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ngunit kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kabilang sa Kanya. Kung nasa inyo si Kristo, sa isang panig ang katawan ay patay sa kasalanan, ngunit sa kabilang panig ang Espiritu ay buhay sa katwiran. Kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ang nananahan sa inyo, siya na bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan ang magbibigay din ng buhay sa inyong mga namamatay na katawan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na siyang nananahan sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, may mga utang tayo, ngunit hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mabubuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu inyong pinatay ang mga gawain ng inyong katawan, kayo ay mabubuhay. Sapagkat marami ang pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkabihag upang matakot. Sa halip, natanggap natin ang Espiritu ng pagkupkup, na kung saan sumisigaw tayo ng, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung tayo ay mga anak, mga tagapagmana rin tayo, mga tagapagmana ng Diyos. At kasama tayo ni Kristo bilang mga tagapagmana, kung tunay nga tayong magdusa kasama niya upang sa gayon maluwalhati rin tayo kasama niya.
Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ang ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung tayo ay mga anak, mga tagapagmana rin tayo, mga tagapagmana ng Diyos. At kasama tayo ni Kristo bilang mga tagapagmana, kung tunay nga tayong magdusa kasama niya upang sa gayon maluwalhati rin tayo kasama niya. Mga kawikaan. Proverbs 17:25-28, Proverbs 18:1-6. Ang isang mangmang na anak ay pighati sa kanyang ama at kapaitan sa babaeng nagsilang sa kanya. Ang isang mangmang na anak ay pighati sa kanyang ama at kapaitan sa babaeng nagsilang sa kanya. At saka, hindi kailanman mabuting parusahan ang sinumang gumagawa ng tama, ni hindi mabuting paluin ang mga taong marangal na taglay ang katapatan. Ang isang may kaalaman ay gumagamit ng kaunting mga salita at ang mahinahon ay may pangunawa. Kahit ang isang mangmang ay iisip-ing marunong kapag siya ay nananahimik, kung pinapanatili niyang tikom ang kanyang bibig, siya ay itinuturing na matalino. Sino mang ihinihiwalay ang kanyang sarili ay naghahangad ng sariling kagustuhan at siya ay nakikipagtalo sa lahat ng kaisipang may katuturan. Hindi nakasusumpong ng kasiyahan sa pag-unawa ang isang hanggal maliban sa paghahayag ng laman ng kanyang puso. Sa pagdating ng masama, kasama niya ay paghamak, kahihiyan at kasiraan. Ang mga salitang mula sa bibig ng tao ay malalim na katubigan, ang bukal na pinagdadaluyan ng karunungan. Hindi mabuti na pumanig sa masama o ang ipagkait ang katarungan sa mga matuwid. Ang labi ng mangmang ay nagdadala ng alitan at ang kanyang bibig ay nag-aanyaya ng kaguluhan. Ang labi ng mangmang ay nagdadala ng alitan at ang kanyang bibig ay nag-aanyaya ng kaguluhan. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo, kinikilala ang aming pangangailangan ng iyong awa, tulad ng paalala ni Hosea tungkol sa mga bunga ng pagtalikod sa iyo. Gayunpaman, sa Roma, kami ay nakakahanap ng aliw sa katotohanan na walang paghatol sa mga nasa kay Kristo Jesus, at kami ay nagagalak sa aming pagkakakilanlan bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming isabuhay ang karunungan, tulad ng itinuturo ng kawikaan, na pinahahalagahan ang pagkaunawa at hinahanap ang pakikisalamuha na nagtatayo sa amin sa halip na nagwawasak. Naway maging maingat kami sa aming mga pasya at relasyon, umiiwas sa kamangmangan at yakapin ang iyong pag-ibig. Hayaang umapaw ang iyong biyaya sa amin, Ama. Amen.